Samantala, kaugnay po sa inaprobahang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, makakapanayam natin ngayong umaga Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Sec, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Secretary, ano ho yung naging basihan ng pagbibigay ng pag-aproba ng 35 pesos na dagdag sahod? Okay, bago ko sagutin yan, Ivan, konting backgrounder lang. Go ahead, sir. Kung ipapahintulot mo. Matatandaan nung nakaraang Labor Day, mayroong direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timely review ng pong mga umiiral na minimum wage level sa iba-ibang mga region 60 days prior to the latest anniversary date ng pagdadagdag ng sweldo ng ating pong mga iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. On that basis, nagkaroon po ng tinatawag na public consultation, nagkaroon din po ng tinatawag na public hearing, at nagkaroon po ng wage deliberations. Yung mga miyembro ng tripartite wages and productivity boards na bumubuo po ay kinatawan ng manggagawa, namumuhunan, at pamahalaan sa pagitan po ng DOLE, DTI at NEDA. Okay. Yung pong karagdagan, batay po dun sa proseso na isinagawa, nakabatay po yon dun sa mga various wage determination criteria sa ilalim po ng batas. At bahagi po niyan yung pagtanaw, pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng manggagawa, at pagtingin din po sa kapasidad o kakayahan ng mga existing enterprises na mag-comply. Tumugon po dito sa mga karagdagang aumento na ito nga pong ipagkaloob o pinagkaloob sa pamamagitan po ng wage order ng Regional Tripartite Wages Productivity Boards. Tinitingnan din po yung magiging posibleng epekto niyan sa ating employment level, sa inflation rate, at siyempre po yung pagkakataon na magkaroon ng expansion and growth ang mga existing businesses. Sa iba-ibang mga rehiyon naman, outside po ng NCR, yung pong may kinalaman sa countryside development. Kasama din po doon sa pinagbatayan, yung pong mga argumento, yung mga posisyon na pinagkaloob po ng iba-ibang mga grupo na lumahok doon po sa nabanggit ko na public consultation at public hearing. Kasama na po yung 3 petitions na naihain po ng iba-ibang mga grupo. So yun po yung batayan nung pong nagkapasyahan na maglabas ng dagdag sa umiiral na minimum wage ng 35 pesos po. At of course, siguro na-anticipate nyo na rin po na yung reaksyon ng ilang grupo dito, nakukulangan po sila sa 35 pesos. Ivan, sa mga lumipas naman na taon, lagi natin pong nadidinig kulang, maliit, hindi sapat. Pero gusto ko pong bigyan ng daan, bigyan ng diin na yung pong karagdagan ay sa minimum wage o sa floor level. Entry level lang po ito. Right. Hindi po ito ang dapat na asahan na panggagalingan ng lahat ng pangangailangan ng isang manggagawa at kanyang pamilya. Kaya nga po tuloy-tuloy po ang pagsisikap ng pangkasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikha ng mas maraming hanap buhay at hindi lamang po simpleng hanap buhay, kundi di kalidad na hanap buhay. Para po sa isang pamilya na maaari pong mayroong 5 miyembro, baka po pwedeng makakaroon ng 2 kumikita sa nasabing pamilya nang magkatulong-tulong din doon po sa tinatawag na family income. Meron po tayong ding direksyon na gusto po nating siguro sa pagdating ng naangkop na panahon, yung pong laging nababanggit, kulang yan sa living wage. Magkaiba po nga konsepto yung living wage at saka ang minimum wage. Ang minimum wage po talaga, ulitin ko lang, Ivan, ay may kinalaman lamang sa entry level, lalo na po doon sa mga unskilled workers natin, mga walang kasanayan. Yung pong mga manggagawa na mayroon naman pong sapat na kakayahan, dapat po sila ay pinagkakalooban ng sweldo over and above the minimum wage na umiiral sa anumang rehiyon po ng ating bansa. Sek, ito ho yung karaniwang sinasabi nila Naisaalang-alang ba dyan yung pagtaas ang presyo ng kuryente, ng gasolina, ng pagkain, napakatataas po ng mga bilihin? Kasama rin sa tinitignan yan, kaya nga po, hindi po siya ganun kasimpleng deliberasyon. Kinoconsider po, isinasaalang-alang yung mga kaganapan sa atin pong kapaligiran, lalo na po may kinalaman sa mga prices ng basic commodities. Kaya kasama din po tinitignan ano po ang magiging epekto niyan sa atin nga pong employment level, sa atin pong inflation rate, dahil ayaw naman po natin na sa pagbibigay po ng karagdagan, magbunsod pa ito ng mas malaking problema. Kaya hindi po ganun kasimple ang trabaho. It's really a thankless job for the board
to be determining ano ba ang angkop at Yung lagi balancing nga po act, ano po, nadidinig natin, Secretary? Ivan, kulang, maliit, hindi angkop. Pero bigyang diin ko uli, minimum wage lang po ito, hindi po ito yung mga sweldo na over and above. At kahit po minimum wage lang ito, Ivan, meron pong indirectly benefiting from this wage adjustment. Yung pong mga over the minimum wage pero hindi naman pong masyadong kalayuan, dapat po magkaroon din sila ng karampatang adjustment para po maiwasan yung tinatawag na wage distortion. Secretary, kailan mo matatanggap ng mga manggagawa ito? Ito po ay napublish noong kahapon at ayon po sa regulasyon, 15 days after na napublish, ito po ay magiging epektibo, which means sa July 17 po, ito po ay effective na. Ito ho, ang kasunod na tanong niyan, yung mga ibang rehiyon, kailan ho kaya sila magkakaroon ng ganong wage increase din? Susunod na po yung iba-ibang mga rehiyon dahil meron nga pong direktiba na 60 days prior to the anniversary date of your latest, yung pinakahuli nung 2023 po. Kasi alam po natin, iba-ibang mga petsa ang effectivity ng mga ibang wage order sa iba-ibang mga rehiyon na Ivan. So ang susunod dito, batay po doon sa nakita kong senaryo, susunod po dito ang Region 4A na. At sunod-sunod na po yung ibang mga rehiyon na nagsasagawa na rin po sila ng tinatawag na public consultation at susunod po dyan yung pagtatakda ng kanilang public hearing prior doon sa kanilang gagawing deliberasyon kung saan ang lalahok po dito yung mga miyembro ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, representatives po ng labor, employer at saka yung nabanggit kong tatlong departamento, DOLE, DTI at saka NEDA po. Secretary Laguesma, sir, maraming salamat po sa oras inyo. Maraming salamat din, Ivan, sa pagkakataon. Magandang umaga po at mabuhay po ang inyong programa. Nakausap natin Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard at ng ilang mangingisdang Pinoy na mga Chino ang sumagip sa kanila nang sumabog ang makina ng kanilang bangka sa Panatag Shoal. Hinarang pangaraw ng China Coast Guard ang rescue operations ng Philippine Coast Guard. May unang balita si Chino Gaston. Kasunod ng pagsagip ng Philippine Coast Guard ng mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc nitong Sabado, mahigit 60 tauhan ang ginawaran ng Bronze Cross dahil sa mabilis na pagresponde sa kabila ng pangaharang ng China. Sakay ng BRP Sindangan, nakarating na sa Subic Bay Freeport ang mga mangingisdang sakay ng FBCA Akyo. Kabilang ang dalawang nagtamo ng second-degree burn matapos sumabog ang makina ng bangka habang naglalayag sila patungong Panatag Shoal. Start daw po nung makina, may sumabog, salubungin na lang din po namin. Nagkaroon nga ng pagsabog at ang dahilan nito ay yung faulty electrical wiring dun sa motor ng bangka. Yung apoy kasi nandun sa damit ko eh. Kaya dun kumapit? Oo, kumapit. Nakadikit ko yung na-switch dito kasi sulong na. Kung bago ko tumalong, naramdaman ko na may tama na talaga ako. Taliwas sa sinabi ng China na ang mga Chino ang nag-rescue sa mga Pilipino, kwento ng isa sa mga sugatan, isang bangka ng mga Pilipino ang sumaklolo at naghatid sa kanila sa BRP Sindangan. Noong time po nang nirescue kami dalawa ng bangka na JJ3, then yun ang malapit sa location namin. Dinala kami doon sa Philippine Coast Guard. Sila na nag-rescue sa amin eh. Hindi po yun totoo. Hindi. Gawa-gawa ang nila yun. Ibig sabihin na lumapit sila sa amin na tutulong. Hindi naman. Yun talagang ginagawa nila eh. Pati mga bangka na malalaki, pag lumalapit kami sa bansa, hinaharang nila, tinataboy. Para isunod pa nga yung barko ng China eh. Kahit paalis na kami, nasundan pa rin. Masalbay talaga yung China. Ayon sa PCG, ilang beses pa umanong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Sindangan bago nila marating ang 17 nautical miles mula ang Baho de Masinloc kung saan naroon ang mga sugatang mangingisda. We were subjected to different dangerous maneuver and blocking ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We were still subjected to harassment of the other Chinese Coast Guard vessels. Nang makuha na ng PCG ang mga sugatan, sakalang nagbaba ang China ng rubber boat at lumapit sa bangkang papalubog na noon. Yung video na nirelease nila, na nagbato pa daw sila ng life ring. Kumbaga, these are just propaganda footages, no? To show the world they really cared about Filipino fishermen and for humanitarian cause.
Naidulog natin sa Chinese Embassy ang mga pahayag na ito ng PCG at mga mangingisda pero wala pa silang ibinibigay na sagot. Ayon sa isa sa mga sugatang mangingisda, sa sarili nilang karanasan, hindi pa rin sila malayang makapangisda sa Panatag Shoal. Kahit yung gabi nga, pagpunta pa lang kami sa balsa namin, sumusunod na sa amin. Nagpatay pa sila ng ilaw. Pero naka-ano naman po kayo, nakapangisda po kayo? Nakapangisda naman kami, pero doon sa malapit sa Kalburo na mga balsa, hindi ka na makapangisda doon. Kasi tinataboy nila eh. Ay naman sa grupo ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, dagdag sa agam-agam nila ang utos sa China Coast Guard na arestuhin ang sinumang iligal na papasok sa kanilang katubigan at maritime borders na sinimulang pairalin noong June 15. Mamaya, dinala kami sa China, hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, bigla lang kaming itapon dyan sa laot at wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit. Tayo naman ay sinisikap natin na laging magpatrol, masustain yung patrol. Hindi sa lahat ng panahon na makikita mo yung Coast Guard doon sa area. Pero kung kukontak ka at masasagap namin yung signal kung magpapa-assist, nandun po ang Philippine Coast Guard. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Nag-apply para sa tuition increase ang ilang pribadong eskwelahan ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA. Ito'y para daw makasabay ang mga eskwelahan sa tumataas na inflation rate. Sakaling maaprubahan ang pagtataas ng matrikula, 70% daw nito ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado at 30% sa operasyon ng paaralan. Sabi naman ng Department of Education, kinakala pa nila ang mga impormasyon kaugnay nito. Ayon naman sa Commission on Higher Education, hindi pa tinatalakay sa kanilang unbank ang hiling ng mga eskwelahan. Samantala, nagsumite ang COCOPEA ng mga rekomendasyon para sa susunod na Education Secretary. Kabilang sa nasa listahan sina Jose Francisco Benitez, Senador Sonny Angara, Joyce Andaya, Gina Gonong at Wilmer Joseph Tria. Hinihintay pa ng COCOPEA ang tugon ng Pangulo. Ay kay Angara, bukas siya sa posibilidad na maging DepEd Secretary. Sa ngayon, wala pa raw siyang natatanggap na alok mula sa Malacanang. Inamin naman ng Pangulo na nahihirapan siya sa pagpili ng susunod na kalihim ng DepEd. Sa July 19, epektibong resignation ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Makakasama na sa top action drama scene sa Black Rider. Excuse me, si Opa Kim Jisoo. Ano nangyari? 안녕하세요, mga kapuso. Ako po si Kim Jisoo. Gaganap si Kim Jisoo as Adrian Park, isang half Korean, half Filipino na hired assassin. Siya ang tutulong at magtuturo sa mas pinatapang na body. Nakilala ang K-actor sa kanyang iconic role sa hit Korean series na Moon Lovers, Scarlet Heart Rio, at strong woman Do Bong Soon. Sa kanyang Philippine television debut, pinagandaan daw talaga ni Jisoo ang bawat eksena. Actually, I worked out a lot for this character, and because it's an action drama, and now for me it's a really refreshing role. And I also had a lot of conversation with the director and writer to build up my character. Bagamat naliliitan, masaya ang ilang minimum wage earner sa inaprobahang 35 pesos sa dagdag sa arawang sahod sa pribadong sektor sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Good morning. Isa yung sinasabi ng mga nakausap ko na minimum wage earner dito sa Quezon City. Masaya sila doon sa 35 pesos na dagdag sa arawang sahod dito sa Metro Manila. Bagamat nga nagpapasalamat, ay hindi pa rin daw ito sapat sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Magdadalawang taon ng service crew si Norisa na isang minimum wage earner. Sa kanyang trabaho, kalaban niya ang puyat. Malaking bagay raw na may aumento sa sahod sa Metro Manila simula sa July 15. Mula sa 610 pesos ay magiging 645 pesos na ito. Masaya naman sir kasi malaking tulong na rin po yun sa amin. Pamasahe, pang merienda, 35 pesos isang araw. 24 na araw siya nagtatrabaho sa isang buwan. Dahil sa aumento, mahigit 800 piso ang madadagdag sa kanyang buwan ng sahod. Ngayon lang pong nipagkasya na lang po sir sa mga pang-budget araw-araw.
Ang gasoline boy naman na si Mariel ang bumubuhay sa kanyang mag-ina. Masaya rin siya na tataas ang kanyang sweldo. Malaking bagay na rin naman kasi yung ganun yung dadagdagan yung sahod namin. Saan mo ilalaan yung dagdag na sahod? Siguro sa pamasaya araw-araw nag-commute kasi ako Gayunman, hindi pa rin ito sapat sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Malaking bagay din na magdagdag pero kulang pa rin. Ganyan din ang pananaw ng maintenance personnel na si Rosalie, na isang single mother at may 5 anak. Hindi po pa rin po sapat yung kita kasi pag tumataas po kasi yung sahod, tumataas din po yung mabilihin, lahat po ng bilihin po talaga tumataas, bigas, kung ano-ano, pati po pamasahe tumataas. Lahat na raw ng diskarte ginawa na niya para makatipid, tulad ng paglalakad papasok sa trabaho at pagbabaon ng pagkain. Ang ginagawa ko po, nangungutang din pagkasahod, bayad utang, ganun po. Ganun po yung ginagawa ko para lang po mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod. Huling itinaas ang minimum wage noong July 16 na nakaraang taon. Umapila ang ilang labor group na muli itong itaas dahil sa patuloy na pagtaas sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. We also consider the inflation rate, yung average for 1 year since May last year up to May this year. Kasama na rin GDP ng NCR. Samantala, Ivan, sabi ng DOLE para doon sa mga retail at service establishments na mayroong 10 empleyado pababa ay maaari sila mag-apply ng exemption sa wage increase. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kanina, sa July 17 ay patutupad ang dagdag na 35 pesos sa arawang sahod sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ngayon naman, makakapanayam natin si Paul Gajes, Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga, Paul. Magandang umaga po, Ms. Susan, at sa lahat po ng ating mga viewers. At tanawin nyo nang sinabi na maliit lang itong dagdag na 35 pesos. Bakit po? Gaano ba dapat kataas ang arawang sahod ng mga manggagawa na inaasahan nyo sana na matanggap? Okay, for one thing po, ma'am, we were pushing for 150 pesos sana na legislated wage act. Minimum. Nagkaroon tayo ng wage consultation, nagkaroon tayo ng wage hearings with the wage boards, no? At ito talaga yung tinutulak natin, 150 pesos. Kasi ito po yung sa tingin namin ay talagang nararapat at dapat na increase kaysa sa barya-barya lang na traditionally binibigay talaga ng mga regional wage boards natin. And this 150 pesos has been proven. Meron kaming datos, meron kaming computation. Meron tayong mga resource persons na in-invite doon to prove academics and economics na economists na talagang sakto lang ito actually. Barest minimum na to. 150 pesos sana. Itong 35 pesos, sa tingin nyo, hindi ba ito makakatulong somehow doon sa sahod ng mga manggagawa dito sa NCR, Paul? Yeah, I was listening kanina doon sa mga interviews, ano? At some are happy about it, pero kung tutuusin talaga, isa sinasabi nila, may dagdag pero kulang. Yung isa sabi, pamasahe lang yan. Yung isa sabi, bayad utang lang. Dagdag bayad. Mga ganong ng mga reasoning. So, we can clearly see that hindi talaga sapat. 35 pesos. Paul, paki-elaborate nga yung sinabi nyo na pamamahiya o insulto ito sa mga manggagawang Pilipino, itong 35 pesos na dagdag sahod. Okay. Ma'am, if you remember correctly, last year, nagtaas tayo. 40 pesos na yung tinaas. 40 pesos, no? And then now, 150 ang hinihingi natin. Ironically, binabaan pa, naging 35 pesos. Crumbs lang po ito, barya-barya and crumbs to humiliate the workers. Kaya ho sinabi namin yan, tignan nyo naman po, sadyang kulang na kulang talaga ang pang-araw-araw na gastusin ng ating manggagawang Pilipino. No? Kulang na kulang. Ang average daily dapat ng yung poverty threshold, may sinasite doon sa wage order and frankly, I don't know where that came from. Pero kung titignan natin talaga yung kung kukumpitin natin talaga, yung pinggang Pinoy nasa magkano na yung study ng Ateneo na pinggang Pinoy for us to not to be stunted and para sa isang nakabubuhay na meal. Barely enough yung 645 na ngayon kung dadagdag yung 35 pesos. So, yes po. Kanina, Paul, sa panayam namin kay Labor Secretary Laguesma, sabi niya na yung dagdag sahod naman daw ay sa minimum wage lang. Iba naman daw ito sa living wage. Ano reaction niyo dito?
ay talaga po magkaiba. Malayong-malayo po. If we go to the living wage, ang estimate po natin dyan, nasa 1,000 plus na ang living wage. Compared ninyo sa 645 na ngayon, natataas. And that's only in the NCR. That's only in the NCR. Imagine kung ano ang magiging kararatnan ng ibang wage boards in the regions. If the NCR, ang benchmark kasi natin is the NCR, always yan. 35 pesos. So malayong-malayo sa living wage na nakabubuhay na sa 645 pesos a day. That's only how much per month. In 24 days siguro, di ba? Hindi mo talaga nakabubuhay yun. As proven by the interviews a while ago. Ano na yung update do sa inihayan yung panukalang Wage Recovery Act sa Kamara? Umuusad na ba ito, Paul? Iyon, Ma'am Susan. Kaya nga po ang ating last bastion of hope for the workers talaga is to push for the approval of the legislated wage side in Congress. Unfortunately, yung sa amin po, yung 150 pesos pataas, still pending in the Committee on Labor and Employment doon sa House of Representatives. While the Senate has already passed the 100 peso increase sa kanila on their part, inaantay na lang itong House of Representatives. No? So we plead that for the immediate passage of these bills. No? Hindi lang naman isa yan, maraming bills yan. No? Talaga kung kailangan na nating ipasa yan. Unfortunately, yun nga po, gumagalaw naman po. Nagkaroon kami ng 3 hearing dyan. Okay. But unfortunately, hindi pa na-approve on committee level. Still pending sa Committee on Labor and Employment sa House of Representatives. Okay, so sige. At makikibalita na naman kami sa inyo, Paul, kung ano pa mga magiging development dito after na, ito nga, magkakaroon na ng dagdag sahod. Pero sabi nyo nga na barya-barya lamang ito. No? Maraming salamat, Paul Gajes. Tinga-tinga, kung tutuusin. Salamat, Paul Gajes, Legislative Maraming Officer salamat din po, Ma'am Susan. ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga sa iyo, Paul. Magandang umaga po. Nasunog ang isang bahagi ng University of Santo Tomas Hospital kaninang madaling araw. Pahirapan ang paglilikas sa mga pasyente. Live mula sa Maynila, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang sunod-sunod na nagdatingan ng mga bumbero sa UST Hospital para apulahin ang sunog na nagsimula sa ika-4 na palapag. Naalarma ang UST Hospital alas 3 ng madaling araw kanina dahil sa makapal na usok mula sa ika-4 na palapag. Nagsimula ito sa isang kwarto at mabilis na kumalat. Agad rumisponde ang mga bumbero at itinaas ang unang alarma. 10 fire trucks ang dumating. Ninerbiyos at natakot ang mga pasyente, bantay at tauhan ng ospital. May ilang nahirapan daw lumabas ng ospital dahil sa mga nakakabit na swero at mga tubo sa kanilang katawan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, short circuit ang posibleng dahilan ng sunog. Wala naman daw naitalang sugatan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog na naapula 4:15 ng umaga. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. Nagulat ako kasi nagkakagulo na sila. Sabi ko, Kuya, bakit? May nasusunog, may sunog daw, may sunog. Ha, saan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sa 4th floor. Saan 4th floor? Del Carmen. Aha, doon nakakonfine yung anak ko sa 4011. Natakot na ako. Nasa 2nd floor pa lang ako, hindi ko na kinaya kasi umuusok na siya. Grabe yung usok, nakakasuffocate na. Ginising na lang ako ni Mrs. Nagkakagulo. Nagpapanik ang mga nurse na eh. May isang nurse na nag-akay sa akin dahil nga mahirap mabibigat. Paglabas wala na, madilim na. Iniisip ko katapusan na. Nagdadasal na lang ako. Makalabas pa ako. Yung katapusan na kasi iniisip ko sunog First time ko naka-experience ng ganun. Nakita po namin doon sa air handling unit ng 4th floor, doon po nagmumula yung usok. So, na-extinguish po natin at sa madali po natin na apula. Yung nakita po natin doon ay yung kable ng kuryente. Possible short circuit. Susa ng mga pasyenteng inilikas naman nakatakda raw ilipat sa mga panibagong kwarto na kanilang tutuluyan. At yan ang unang balita mula rito sa Sampaloc, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Bukod sa legal action na gagawin ng Office of the Solicitor General laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng magsampa rin ng reklamo ang Commission on Elections dahil yan sa posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy nung tumakbo siyang mayor. May unang balita si Sandra Aguinaldo.
Ngayong linggo na ihahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Banban, Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posible umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Kakausapin natin ang Law Department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. At kung maghahain ng COC si Guo para sa eleksyon 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file na motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo ng December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Guo ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong Aguinaldo doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng Aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit ng Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng Aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinimanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa Terms of License. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon. Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR nung weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang Pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Type ko yung ganong aso, hindi ko kailangan punasan. Uy, pero ito, the long wait is over mga kapuso. Napanood na kagabi ang unang episode ng bagong Kapuso mystery crime drama na Widow's War. Nagmamahalan sila! Pero sinira ni ko. Dali, nag-usapsan yung nanay ko. Ikaw na lang! Ay! Oh my gosh! Fierce and intense ang huling eksena. Sa pilot episode, friendship over na agad ang mga bidang sina Sam played by Bea Alonzo at George played by Carla Abellana. Nakasira sa friendship sina
ni Sam at George ang hindi pagkakaunawaan ng mga magulang nila. Ang intense scenes at husay sa pag-arte ng cast trending sa X. Full force din ang cast sa viewing party ng pilot episode kasama si award-winning director Zig Dulay. Nagpasalamat ang cast sa magandang feedback. Ang iba pang exciting na mangyayari abangan tuwing weeknight sa GMA Prime pagkatapos ng Black Friday. Very, very grateful. Kung akala nyo si Paco lang ang mamatay, well, you're guessing wrong dahil marami pang iba. Kita nyo naman, umpisa pa lang, pasabog ka agad. Wala na kaming binitin sa kanila. Right away, intense na yung mga eksena. Mas makikilala nyo pa sina George and Sam.